Kinaumagahan ay napakabigat ng loob ko. Naalala ko na naman ang hinayupak na Franco na yun at ang nga pang mamaliit na sinabi niya sa akin kagabi. Tama yan Franco, magalit ka pa, parang problematic ka ata ngayon ah. Anong nangyari sa'yo? Tanong sa akin ni Jackie pagkagising namin. Wala, sagot ko. Sus di ka magaling magsinungaling, wag ako. Napairap na lang ako dahil tama nga naman siya. Alam naman ni Jackie ang tungkol kay Franco, dahil naikwento ko na yun sa kanya dati. Si Franco nakita ko kagabi, sabi ko. OMG yung sabi mong mayaman na nagkagusto sa'yo. Tanong nito at tumungo naman ako. O bakit ka naman malungkot? Di ka ba natutuwa na nagkita kayo ulit? Baliw, ba't ako matutuwa galit na galit nga yun kagabi? Nalaman niya kasi yung trabaho ko, sabi ko. Ay nako baka may gusto pa rin sa'yo kaya nagkaganon, sagot nito. Malabo yun. Nagalit ata siya dahil naapakan ko ang ego niya. Dahil mas pinili kong magtrabaho ng ganito, kesa sa tanggapin ang mga inaalok niya. Tamad akong tumayo at inayos ang higaan ko. Paano pala kung gusto ka talaga ng lalaking yun? Paano kung ginudge mo lang siya, pero ang totoo sincere naman siya sa nararamdaman niya sa'yo? Tanong nito sa akin. Wala na akong pakialam Jackie. Ang importante ay magkaroon ako ng sapat na pera, para sa operasyon ni tatay sa susunod na buwan. Saka ko napuproblemahin ang mga ganyang bagay, usel ko. Sa bagay tama ka naman. Halika na nga papasok pa tayo sa bar, sabi nito. Naligo na ako at nag-agahan, kaya naman agad na rin akong pumasok sa bar. Kahit umaga pa lang kasi, ay madami nang umiinom dito. Hindi ko talaga magets bakit nagpapakalasing yung mga tao napakasama naman ng lasa ng alak. Ano bang napapala nila dyan? Good morning Madam Villa. Bati ko sa amo namin nang makita ko siya nang nakaupo sa cashier. Good morning Amara. May nagbook nga pala sa'yo mamayang 9 AM daw susunduin ka dito, sabi niya na siyang ikinagulat ko. Po, ang aga naman ata. Tanong ko sa kanya, nakilala mo na ang taong yun. Suki mo yun sagot nito at nagkaroon naman ako ng ideya kung sino ang tinutukoy niya. Si Nolan po ba? Tanong ko. Oo Amara, sagot nito. Saan daw po kami pupunta? Tanong ko ulit. Ang sabi niya sa akin lunch date lang daw. Sisbet na bet ata ni Nolan tong si Amara Madam Villa, usel ni Jackie na nasa gilid ko, pansin ko nga. Natutuwang sagot ni Madam. Nako friend baka chance mo na ta. Huwag ka na lang dun kay Sir Franco. Kay Sir Nolan ka na lang halata namang gustong gusto ka nung tao sabi pa ni Jackie sa akin. Manahimik ka na nga Jackie ikaw talaga, saway ko sa kanya. Huwag ka na lang muna pumasok ngayon Amara. Sa gabi ka na lang pumasok pagka galing mo sa lakad nyo ni Nolan, sabi ni Madam. Okay lang po ba yun sa inyo? Oo naman. Sige na maghanda ka na malapit na mag-alas 9. Nagpaalam lang ako sa kanilang dalawa ni Jackie, at bumalik na ako sa loob ng kwarto namin ni Jackie. Kilala ko na si Nolan dahil ilang beses ko na siyang naging kliyente. Magkaedad lang kami, kaya naman hindi ako naiilang sa kanya, kaya naman ay mabilis kaming nagkasundo. Lunch date lang naman daw kaya naman natural at light makeup lang ang nilagay ko. Habang nag-a-apply ako ng blush on ay nakita ko si Mia sa salamin na nakatayo sa likuran ko. Ano na naman ba Mia? Tanong ko sa kanya. Sinong nag-book sa'yo? Mata Ray na tanong nito. Si Nolan, sagot ko. Agad namang nagbago ang reaksyon niya. Kaya naman inis na inis sa akin tong si Mia, dahil lahat na lang daw ng gusto niya ay napupunta lahat sa akin. Sabihin mo di ka makakapunta, ako na ang magpo-proxy sa'yo, utos niya sa akin. At bakit ko naman gagawin yun ha? Sayang din ang bayad sa akin masungit na sagot ko sa kanya. Akala ata ng babaeng hindi na ako magtatanda. Nung una kasi hinayaan ko lang siyang maliitin ako, pero masyado na siyang namimahasa, kaya naman lumalaban na ako. Alam mo namang gusto ko si Nolan diba? Inuubos mo talaga ang pasensya ko Amara. Bulyo nito. At kasalanan ko rin ba kung ano ang gustong ilabas ni Nolan? Alam mo bang lunch date daw ang pupuntahan namin? So if you'll excuse me aalis na ako, Mata-Ray na sagot ko sa kanya at lumabas na. May araw ka din sakin Amara. Narinig ko pa ang sigaw niya, pero hindi ko na siya pinansin. Ang aga-aga sinisira na agad ang araw ko.
Amara, nasa labas na daw si Nolan, bungad sa akin ni Jackie paglabas. Sige, alis na muna ako ah. See you later, paalam ko at bumeso pa sa kanya. Agad ko namang nakita ang Ford na sasakyan sa labas at nakasandal dun si Nolan, naka-sunglasses pa siya, hanep. Good morning beautiful, bati nito at tinanggal pa ang suot na shades. Bolero, sagot ko at sumakay na agad nang buksan niya ang pinto. Ano na naman bang trip mo? Hindi na ako formal makipag-usap kay Nolan, dahil halos kada linggo ay nilalabas niya ako pero syempre binobook niya ako, kasi yun lang naman ang paraan eh. Ayaw niya daw kasing mag-usap kami ng formal dahil napaka-awkward daw. Wala lang, gusto lang kitang i-date, sagot nito at agad na nagmaneho. Hindi ka ba nagsasawa sakin? Every week mo ata ako binobok at daig pa natin yung magjowa, biro ko sa kanya. Sana ganun na nga lang eh, sagot nito. Maghanap ka na lang ng girlfriend. Hindi tulad ko na ginagawang trabaho ang pagiging girlfriend for hire, hindi ba nauubos ang pera mo? Tanong ko sa kanya. Hindi mauubos yan. Tsaka ayaw mo ba nun? May sweldo ka. Sa bagay, tama nga naman siya. Saan ba tayo pupunta ngayon? Tanong ko sa kanya. Diyan lang sa tabi-tabi. Dadalhin kita sa mall. Ayokong i-date ka sa mamahaling restaurant, dahil alam ko namang di ka sanay sa mga ganon. Gusto kita'g dalhin sa mga lugar na pamilyar sa iyo para mag-enjoy ka, sinserong sagot nito. Isa yon sa mga nagustuhan ko kay Nolan. Hindi niya iniisip na isa akong escort for rent. Tuwing magkasama kami ay tinuturing niya akong kakilala o kaibigan talaga, at hindi rin siya yung tipong pinangalalandakan kung gaano siya kayaman. Alam mo Amara, ang tagal ko na palang single. Nakakaumay na rin ang feeling miss ko na yung may nakaka-holding hands, sabi niya. Nakarating na kami sa mall at agad kaming pumasok pagkatapos niyang i-park ang sasakyan. E di ba sabi ko nga maghanap ka na ng girlfriend, osel ko. Kung sana nga lang ikaw na lang eh, biro niya pa. Di bale just be my girlfriend for today. Para naman kunyari hindi na ako single ngayong araw, dugtong niya pa. Hanep talaga ang trip ng kumagnata. Sige sabi mo eh, osel ko sa kanya. Yung mga ganitong bagay ay wala nang mali siya sa aming dalawa ni Nolan, dahil magkaibigan naman ang turingan namin eh. Gusto kita i-holding hands. Magpaalam ako baka kasi sapakin mo ako eh. Sabay naman kaming natawa dahil dun. Ako na mismo ang humawak sa kamay niya, at masaya kaming naglalakad sa mall. Saan ba tayo una pupunta? Tanong ko sa kanya. Kain muna tayo, lunchtime na rin kasi eh. Tiningnan ko naman ang relo ko at tama nga siya. San mo ba gusto kumain Amara? Tanong nito sa akin. Fast food na lang tayo. Sa Jollibee. Osel ko. Parang bata ka naman eh, halika na nga. Sagot niya at hinela ako papasok doon. Gusto ko isang bucket ng chicken joy ah. Hirit ko sa kanya. Sure, kabisado ko na ang gusto mo, he said at dumiretso na sa linya. Ilang minuto lang ay nandito na agad ang order namin. Isang bucket ng chicken joy, jolly spaghetti, sundae, at fries. Kumpleto talaga ang paborito ko. Agad ko namang nilantakan yung fried chicken dahil paborito ko yun. Ano ka ba, hinay-hinay lang naman Amara, di ka naman mauubusan eh. Natatawang sabi nito sa akin. Alam mo dati naiinggit ako sa mga kaklase kong palaging nakakakain ng Jollibee, kwento ko sa kanya. O bakit naman? Tanong niya. Eh kasi mahirap lang kami. Yung tatay ko sumasideline lang sa construction, tapos yung nanay ko naman dati nagtatrabaho sa isang grocery store kaso nagsara na kasi nalugi, kaya mas lalong humirap ang buhay, sabi ko. Tapos kapag pauwi na ako dati galing sa paaralan, nakikita ko yung mga kaklase ko na nagmimerienda sa Jollibee. Eh si tatay naaawa sa amin kaya bumibili siya ng fried chicken sa kanto, dugtong ko pa. Gusto mo bang padalhan kita ng Jollibee araw-araw? Sabi nito sa akin. Baliw, magkakasakit naman ako niyan, pero alam mo ba nung unang sweldo ko sa unang trabaho ko, bumili agad ako ng Jollibee bilang reward sa sarili ko, kwento ko pa, ang cute mo naman, osel nito sa akin. Tinapos na namin ang pagkain namin at palibot-libot lang sa mall. Naglaro kami sa arcade at nag-window shopping din. Binilhan niya ako ng kung ano-ano kahit na ilang beses akong umayaw. Ano ba yan Nolan, ang dami mo namang binibili para sakin. Tuwing linggo ka na lang may binibili sakin, reklamo ko sa kanya.
Alam mo dapat matuwa ka na lang sagot nito. Nakakahiya na kasi, nahihiyang Osel ko. Di bale na, reward mo yan sa pagiging girlfriend ko ngayong araw, Osel niya. Bahala ka nga dyan basta di ko kasalanan pag naghirap ka pang-asar ko sa kanya at tumawa lang siya. For our last stop let's watch a movie Amara, aya niya sakin. Mahilig ka ba manood ng movies? Tanong ko, hindi naman. Gusto ko lang maranasan manood ng movie kasama ang girlfriend ko kasi romantic daw yun. I haven't tried it yet even sa mga past relationships ko, kwento niya. Ang corny mo naman halika na nga, Osel ko sa kanya at hinela siya papunta sa sinehan. Bumili na siya ng tickets at malaking popcorn, at ilang soda at agad na rin kaming pumasok. Masyadong malamig sa loob kaya naman binigay niya sakin ang coat niya. Nanood lang ako habang nilalantakan ang popcorn. Nanunood kami ngayon ng action movie. Hanep naman kasi tong mag-isip si Nolan Kung gusto niya ng romantic date dapat love story yung pinapanood namin, baliw talaga ta. Did you enjoy the movie Amara? Tanong niya nang makalabas na kami sa cinema. Oo sobrang romantic hanep. Asar ko sa kanya, oo nga dapat pala love story yung pinanood natin. Pero anyways maganda naman yung movie sabi niya at sumang-ayon naman ako. Dapat pala sa susunod horror na lang para kapag nagulat kaya yakap ka sakin, natatawang biro pa niya. Ang corny mo talaga umuwi na nga tayo. Hinela ko na siya palabas at sumakay na kami sa sasakyan niya. Habang nagmamaneho ay bigla na lang siyang nagsalita. Thanks for being my girlfriend today Amara. Pasasalamat niya. Ano ka ba no problem, sagot ko. Wala ka ba talagang planong mag-boyfriend? At bakit na naman? Matare na sagot ko. Because Amara I really like you, sinserong sabi nito. Matagal ko nang napapansin ang pagkagusto sa akin ni Nolan, pero hindi ko yun pinapansin dahil alam kong lilipas din naman yun. I'm sorry Nolan alam mo naman diba na wala sa plano ko ang pagbo-boyfriend, mahinang sagot ko sa kanya. Yeah I know. I just want to be honest with my feelings okay. Sagot naman nito. Oo alam ko. And thank you for admiring me Nolan I really appreciate it pero hindi ko talaga kayang suklian ang nararamdaman mo sakin, sincere na sagot ko sa kanya. Yeah I know but I hope we're still friends, baka ma-awkward ka na sakin sa susunod, nababahalang Osel niya. Ano ka ba syempre hindi no. Mabuting tao ka Nolan, and I really like our friendship. We will still remain friends at hindi naman ako naiilang sa'yo nakangiting sabi ko sa kanya. Aside sa wala akong planong mag-boyfriend, you really don't deserve a girl like me Nolan. Mabait kang tao at hindi nababagay ang isang kagaya ko na maging kasintahan mo. I mean you know my job is not decent right? Ano na lang sasabihin ng pamilya mo sa'yo? Sabi ko sa kanya. Yun din naman kasi ang isa sa mga rason, kung bakit ayoko muna mag-boyfriend Narinig ko naman siyang nagbuntong hininga bago sumagot sa akin. Sa totoo lang Amara, I really don't care about your job or what others might say. I just like you a lot. I can even help you find a good job. You can just quit there if you no longer want it I'll help you, sabi nito sa akin. I appreciate your help Nolan, pero gusto ko kasi ako mismo ang maghanap ng trabaho para sa sarili ko. But don't worry I'll still ask for your help kung hindi ko na talaga kaya, nakangiting sagot ko sa kanya at hinawakan pa ang kamay niya. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang tumango na lamang. We're here, Osel nito at huminto sa harap ng red roses. Salamat sa treat Nolan ingat ka pa uwi. Osel ko bago nagpaalam. Nax ang dami naman atang binigay ni Nolan sa'yo friend sana all, Osel ni Jackie pagpasok ko at sinadya pa talagang eperinig kay Mia, na agad naman napatingin sa mga dala kong paper bags. Oo nga ilang beses na akong umayaw, pero masyado siyang makulit. Sige bihis muna ako Palem ko sa kanya at pumasok na sa tinutuluyan namin. Habang naliligo ay naisip ko na naman ang sinabi ni Nolan kanina. Sa totoo lang ay natuwa talaga ako. Despite of my indecent job, there's still someone who appreciates me. Without looking on my status. Pero hindi ko pa din kayang masaklian ang nararamdaman ni Nolan sa akin. Because my heart still shouts for Franco.
Ngayong nagkita kami ulit, ay mas sumibaw lang yung nararamdaman ko sa kanya na 3 buwan kong binaon sa pinakamalalim na parte ng puso ko. My heart still calls out for your name, Franco. Pagkatapos kong maligo, ay agad na rin akong naghanda para sa part-time ko sa bar. Wala naman akong specific na trabaho sa loob ng bar eh. Minsan naghuhugas, minsan nagpupunas ng mesa, minsan naman ay nagsiserve. O Amara, magtatrabaho ka na ba sa bar? Tanong ni Madam sa akin nang makalabas ako. Opo, bakit po? Tanong ko sa kanya. Hindi ka ba magpapahinga man lang? Kakauwi mo lang, masyado ka naman atang masipag, puna nito sa akin. Kailangan po eh, sagot ko. O siya, sige, mamaya ko na ibibigay ang sweldo mo, kapag magsasara na tayo, posel nito sa akin, kaya naman tumango ako. Anong pwede kong gawin? Tanong ko kay Jackie na nasa kusina. Ito, i-serve mo sa table 12 please, tapos balik ka dito dahil meron pa sa ibang table, sabi nito. Agad naman akong kumilos, at kinuha ang tray na may lamang pulutan at dumiretso sa table 12. Here's your order po. Nakangiting sabi ko sa mga umiinom, habang isa-isang nilalapag sa mesa nila ang pagkain. Anong pangalan mo, miss? Tanong nung isang lalaki. Amara po sir, magalang na sagot ko sa kanya. Pwede ka bang umupo muna saglit? Tanong nung isa niyang kasama. I'm sorry sir, pero busy po kasi kami, dahil madaming customers, pero kapag may kailangan po kayo, pwede niyo po akong tawagin, nakangiting sabi ko sa kanila at nagpaalam. Grabe, nakakalasing yung ngiti niya pre. Rinig ko pang usel ng kasama niya. Sanay na akong masabihan ng ganon. Dati naiilang pa ako, pero naisip ko sa parte naman ng sweldo ko ang mga sasabihin nila. Hindi naman babawasan ang pagkatao ko sa mga sinasabi nila. Bumalik na ako sa kusina dahil napakadaming kailangan i-serve. Kapag ganitong oras kasi, ay dinadagsa kami ng madaming customers. Pabalik-balik lang ako sa pag-serve at pagpupunas ng mesa. Halos 2 oras ko ding ginagawa yun, nang bigla akong tinawag ni Ramona, kasama ko din sa trabaho. Amara, may VIP customer, ikaw daw ang gusto niyang mag-serve sa kanya, sabi nito sa akin. Hasino naman? Tanong ko. Hindi ko alam pero puntahan mo na lang, sabi niya. O sige, ikaw muna bahala dito. Sabi ko at iniwan sa kanya ang spray, at pampunas ng mesa. Bago ako dumating doon ay nagkuha muna ako ng maliit na notebook at ballpen, para listahan ang order nila. Sino naman kaya ang nagpa-request sa akin? Iniisip ko na baka si Nolan yon, kaya naman agad akong pumunta sa VIP room number 5. Good evening sir, I'm Amara, what's your order? Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang tumingala ito sa akin at nakita ko si Franco. Good evening sir, may I take your order? Ulit ko. I want 2 bottles of Black Label Scotch whiskey, at isang case ng beer, he coldly said. Magpapakamatay ba siya? Pulutan po sir. Tanong ko sa kanya. I don't know, just give me anything, supladong sagot nito sa akin. Sabog na naman ata ang utak ng lalaking yun. Hindi ko siya pwedeng tretuhin na kakilala ngayon, kaya naman hindi ko siya masaway dahil pumunta siya dito bilang customer. Hindi bilang Franco na kakilala ko. Juno, 2 bote daw ng Black Label, at isang kahan ng beer pakihatid doon sa VIP room number 5, pakisabi na rin isusunod ang pulutan pagkatapos maluto, sabi ko sa bartender namin. O sige, pupunta ako doon, sagot niya. Pumunta naman ako sa kusina para magluto ng pagkain para sa kanya. Plano ko siyang bigyan ng seat meal dahil sa tingin ko, hindi pa siya kumakain at naglalasing na siya agad. Baka may plano talaga siyang maglasing. Sino daw yun? Tanong sa akin ni Jackie na naghuhugas ngayon ng pinggan. Si Franco, nandito siya ngayon. May plano na naman atang inisin ako, sagot ko sa kanya. Ang haba naman ng hair mo, friend. Kaninang umaga si Nolan, tapos ngayon si Sir Franco na naman, sana all, pang-asar niya sa akin. Hoy, sinong pinag-uusapan niyo dyan ah? Nasa trabaho kayo, singit sa amin ni Mia. Pwede ba wag ka makisali, di ka namin kinakausap no? Sabi sa kanya ni Jackie. Aba, gusto mo bang isumbong ko kayo kay Madam Villa? Banta nito sa akin. Aba, isumbong mo, gusto mo, samahan pa kita. Tara na. Palibas sa walang 2 lalaking nagkakagusto sa'yo, bitter. Bulyo sa kanya ni Jackie. Wala na siyang nagawa at inis na lumabas sa kusina.
Nagkatinginan naman kami ni Jackie at sabay na natawa, buti nga sa kanya masyadong pabida akala mo naman sobrang ganda. Hay nako Jackie, dapat hindi mo nalang pinatulan, alam mo namang immature yun sabi ko sa kanya. Hayaan mo na Amara, nakaka-enjoy naman kasing nakikita na lumalaki ang butas sa ilong niya tuwing napipikon siya Napailing na lang ako sa sinabi niya, dahil hobby niya na daw ang makipagsagutan kay Mia. Sige Amara, labas muna ako dama-dami na naman ang customers kukuha muna ako ng order nila, paalam nito sa akin. Tumango lang ako at bumalik na sa pagluluto. Na-conscious tuloy ako dahil si Franco yung kakain nito. Sana pala di ko nalang ginalingan ang pagluto, para kapag hindi niya gusto ang lasa, di na siya babalik dito. Tinapos ko na ang pagluto sa pagkain niya, kaya naman nilagay ko na iyon sa tray at hinatid papunta sa VIP room niya, pero gulat ako nang makita kong naubos niya na ang isang bote ng whiskey, at nakakailang bote na rin siya ng beer. Hoy, nababaliw ka na ba? Sigaw ko sa kanya nang nilapag ang tray na puno ng pagkain sa table niya. Shut up Amara, supladong sabi nito. Bahala ka nga sa buhay mo, enjoy, puzzle ko at lumabas na ng VIP room. Baka isipin niyang nag-aalala ako sa kanya, hindi siya nagkakamali. Bakit ba dito pa niya piniling mag-inom? Dapat pala hindi na talaga ako nagpahatid sa kanya kahapon, dahil natuntun niya na kung saan ako nagtatrabaho. Inis na inis ako sa kanya dahil pinapahirapan niya ako. Dapat sa ibang bar na lang siya uminom. Yung mas malapit sa kanila, bakit dito pa siya uminom nasa kabilang syudad pata? Pabalik-balik lang ako sa loob ng bar. Kuha ng order dito, maghahatid ng order doon, magpupunas ng mesa dito, at maghuhugas ng plato doon, Amara. Teka lang. Napahinto ako nang marinig ko si Madam Villa na tinatawag ako. Bakit po Madam, may problema po ba? Tanong ko sa kanya. Kakilala mo ba yung lalaking umiinom mag-isa sa VIP room 5? Tanong nito sa akin. Opo, kaibigan po yun ng boss ko sa dati kong trabaho. Bakit, may problema po ba? Tanong ko sa kanya. Oo Amara, may malaki tayong problema. Puzzle niya, kaya naman agad akong kinabahan. Namatay na ba siya sa sobrang kalasingan? Anong nangyari sa kanya? Kinakabahang tanong ko. Walang nangyari sa kanya Amara, pero ang sabi niya kasi kapag hindi ka daw bumalik doon, ay ipapasara niya daw tong bar ko. Nakakatakot ang lalaking yun, nababahalang paliwanag sa akin ni Madam. Sus, hayaan niyo na po yun Madam, baka nalasing na at kung ano-ano na lang ang pinagsasabi, sagot ko sa kanya, at nagpatuloy sa pagpupunas ng mesa. Sige na Amara, baka mapasara niya talaga tong bar, puzzle ni Madam. Napabuntong hininga na lang ako, at tumigil sa pagpupunas ng mesa. This man is really messing in my workplace. He's getting to my nerves. Sige po Madam, pupuntahan ko na lang po mamaya, sagot ko sa kanya. Sige Amara, iwanan mo na yan dyan, uutusan ko na lang si Mia na palitan ka. Tumango na lang ako at bumalik na doon sa VIP room na tinutuluyan ni Franco. Ano na naman bang problema mo Franco? Tanong ko sa kanya nang nakapasok na ako sa VIP room. Ikaw ang problema ko Amara, sagot nito sa akin at uminom na naman ng alak. Bottoms up pa talaga. Padabog akong umupo sa couch na nasa harap niya. Magpapatiwakal ka na ba talaga? Sarkastikong tanong ko sa kanya. Ba't ko naman gagawin yun? Para ano? Para makuha ka na ng tuluyan nung lalaking ka-date mo kanina. Yun ba ang boyfriend mo ha? Halatang lasing na ang kumagnata, dahil sa tono ng pananalita niya. Anong sabi mo? Sinundan mo ba ako kanina Gulat na tanong ko sa kanya. Malamang anong tingin mo sakin show nga? Paano kita makikita kung di kita susundan? Aba ang galing. O bakit parang problema ko pa na sinundan mo ako? Inutusan ba kitang sundan ako ha? Nagtatrabaho ako kanina, sagot ko sa kanya. Don't tell me kliyente mo din yung gagong yun. Huwag mong mag-agaw-gago si Nolan Singhal ko sa kanya. Napakabait nung tao tapos mumurahin niya. O kita mo na, pinaglalaban mo pa, singhal niya rin sa akin. Bahala ka nga dyan. Akmang aalis na ako nang bigla niya akong hilahin. Sige umalis ka, ipapasara ko talaga tong bar na banta niya sa akin. Yan, dyan ka magaling Franco. Ang danan lahat sa pera palibas sa mayaman ka, sagot ko sa kanya at bumalik sa pagupo.
Wala akong pakialam sa sinasabi mo Amara, basta umupo ka lang dyan at huwag kang mawala sa paningin ko, sabi pa niya. Franco hindi mo nga ako pwedeng utusan, dahil nagtatrabaho ako dito. Napaka-unfair sa ibang kasama kong nagsiserve sa labas, tapos nakaupo lang ako dito. Paliwanag ko sa kanya kahit na alam kong di niya na maiintindihan ang pinagsasabi ko, dahil sa kalasingan niya. I don't care Amara. I'm jealous. Nabigla ako dahil sa sinabi niya. Ano raw? Nagseselos siya. Kanino naman? Sa amin ni Nolan. Ano na naman ba yan Franco? I'm jealous. Napaka-sweet mo sa lalaking yun kanina, sagot nito sa akin. Because it was my job Franco. He's my client, and he asked me to be his girlfriend for today, sabi ko. I don't want you to be someone else's girlfriend. Sigaw nito. Franco lasing ka na please stop drinking, magagalit na talaga ako sa'yo. Banta ko sa kanya. So you're concerned now ha? I like that Amara. Nalalasing na talaga tong lalaking ta. Binitawan niya na ang bote ng whiskey na hawak niya, at sumandal sa sandalan ng couch. Nakatingala siya habang nakapikit, at kitang-kita ko ang Adam's apple niya. Ayan na naman ang tibok ng puso ko. Seeing him like this makes my heart throbbing so fast, because he looks so good. Tama yan Amara, sa akin ka lang tumingin. Nagulat ako sa sinabi niya. Paano niya nalaman yun? Hindi no, I said in a defensive tone. Please umalis ka na dito Amara, hindi ka nababagay sa lugar na to. At sabi niya na nakapikit pa din. Matagal-tagal na rin ako dito Franco, kaya nasasanay na rin ako. Huwag ka mag-alala aalis din naman talaga ako dito, kapag nakaipon na ako ng sapat na pera para sa operasyon ni tatay sa susunod na buwan, sagot ko sa kanya, pero hindi na siya sumagot sa akin. Tiningnan ko pa siya muli pero tulog na ata siya dahil hindi na rin siya gumagalaw. Sa mga oras na yun ay malaya akong titigan siya. Kahit gaano ko man itanggi ang nararamdaman ko sa kanya, ay patuloy pa rin iyong bumabalik. I'm sorry Franco but I can't let my heart decide yet. Masyado pang maaga ang mahalin ka ng lubusan. Ayokong mahulog sa'yo, dahil baka isuko ko na lahat ng meron sa akin. Lumabas muna ako ng VIP room, at hinanap si Madam Villa. Madam, tawag ko sa kanya nang puntahan ko siya sa cashier. O kamusta yung boylet mo dun? Ex mo ba yun? Tanong nito sa akin kaya agad naman akong umiling. Nako hindi po nagkakamali kayo basta ang hirap po kasi i-explain sabi ko sa kanya. O bakit ka pala naparito anong problema? Tanong nito sa akin. Yun na nga po lasing na po kasi yung lalaki sa VIP room, at alam kong hindi niya na po kayang mag-drive. Sa kabilang syudad pa kasi yun uuwi, at baka mapano po siya kung pipilitin niyang mag-drive, paliwanag ko sa kanya. Oo nga no, ano ang gusto mong gawin? Kung pwede po sana dun muna siya matulog sa tinutuluyan namin ni Jackie, hanggang sa maging sober siya. Nahihiyang pakiusap ko kay Madam. Ito naman kasi si Franco mag-iinom na nga lang wala pang kasamang pwedeng maghatid sa kanya pauwi, baplaks talaga. Oo naman tamang-tama umuwi kasi si Jackie sa bahay nila, dahil may emergency daw, kaya pwede siya doon, sagot ni Madam. Ano raw? Umuwi si Jackie, so ibig sabihin ang Franco na yun ang makakasama ko sa kwarto. Ano ba naman yan napakamalas? Sige na Amara dalhin mo na dun yung kaibigan mo, at magpahinga ka na rin masyado ka ng pagod ngayong araw. Wag mo abusuhin yung katawan mo, usal nito sa akin. Wala na akong ginawa kundi ang balikan si Franco sa VIP room. Nagpatulong pa ako sa isang bouncer ng bar, para lang madala siya sa kwarto namin, dahil napakabigat ng lalaking ta. Next time hindi ko na talaga siya papayagang uminom dito sa bar na tanang mag-isa. Dapat nga banned na siya dito, dahil napiperwisyo niya ako. Dito na lang po kuya kaya ko na po salamat, sabi ko dun sa bouncer, at nagpaalam naman siya. Binuksan ko na ang pinto ng kwarto, at tinulungan siyang makapasok, at agad siyang pinahiga sa kama. Ano ba yan? Next time wag ka nang mag-inom mag-isa, dahil hindi mo naman pala kaya ang sarili mo. Sermon ko sa kanya. Aalis sana ako para kumuha ng towel sa CR, nang bigla niya akong hilahin kaya napahiga ako sa ibabaw niya. Dito ka lang Amara, wag ka na umalis ulit. Napalunok ako dahil sa init na nararamdaman ko ngayon.
Malamig naman dito sa kwarto namin pero pinagpapawisan ako. I love you Amara, I really do, dugtong niya pa.